I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang gabi mga kayayam. Meron pong kumakalat na balita, no? At sinasabi pa na ay very reliable itong intel na ito, no? Tungkol po ito doon sa mangyayaring rally sa Luneta, no, from November 16 to 17. Alam niyo naman na marami nagtataka bakit 3 araw pa, no, yung rally na yan. Considering na maghahayag lang naman sila ng kanilang damdamin o salubin tungkol sa nangyaring flood control scam at tumawag ng accountability, no, para dun sa mga salarin o yung mga nakinabang dyan sa scam na yan. Pero gaya ng sinasabi ko at sinasabi ng marami, no, bakit kailangan pa ng 3 araw? Ngayon po, may lumalabas na information na itong 3 days na event po na ito, no, na magsasama-sama ang 3 religious groups, no. Hindi ko na babanggitin dahil alam niyo na po siguro yung 3 religious groups na yan, no, ay pinondohan ng ating Vice Presidente, no, at ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Yan po ang kumakalat na balita. Kung gaano po ito katotoo, bahala na po silang sumagot o magpaliwanag, no. Ngayon, sinasabi po na ang event na yan ay magiging parang huling baraha nila, no, para mapalitan ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Pipilitin daw po nila, no, na magamit yung rally na yan, no, para maanggaw ng kapangyarihan sa kasalukuyang Pangulo at iluklok si VP Sara Duterte bilang Pangulo, no. Kaya inaasahan po, no, maraming nagsasabi, kasama na po ang sinasabi kong intel, na hindi po magiging tahimik o payapa yung rally na yan. Dahil meron pong mga taong gagawa ng paraan para magkagulo. May mga magdadala ng mga molotov bomb, mga armas, no? At kasamahan pa ito ng mga communist groups at Muslim separatist groups, no? Para talagang no, maging magulo yung sinasabi nilang peaceful rally na kailangan pang maging 3 araw. Kaya mga kayayan, dapat po tayo magmatsyag. Hindi po dapat natin, no, pahintulutan itong pangaagaw, no, ang kapangyarihan sa isang duly elected, no, President of the Republic of the Philippines, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos, na binoto ng 31 million na Filipinos, which is equivalent to almost 59% of our, no, voting population, no. Yan po ay dapat hindi isinasantabi. Dapat po yan iginagalang na mandato. Nakakapagtaka naman kung bakit nagmamadali ang Vice Presidente na maging Pangulo. Sobrang nakakapagtaka kung bakit. Kaya siguro may katotohanan yung mga haka-haka o yung mga opinyon. Dahil malapit nang mabunyag, no? Malapit nang mabunyag ang mga kalokohan ng kanilang ama noong panahon ng administrasyon niya noong 2016 hanggang 2022, no? Mga anomalya tungkol sa droga, tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan, o tungkol sa confidential and intelligence funds, at marami pang iba na mga anomalya, no, na kinasasangkutan ng dating administrasyon. Kaya siguro may katotohanan din ang sinasabi ng maraming tao na kailangan nilang maging, no, kailangan nilang maagaw ang kapangyarihan sa kasalukuyang Pangulo na pinipilit, no, na ibangon ng ating bayan, pinipilit na ilabas, no, pinipilit pinapanagot ang lahat ng tiwali sa gobyerno. So yun, narinig nyo yung sinabi ni Sir Yayam Dizon, mga kababayan. Sabi sa inyo atat na umupo sa palasyo, hindi na makapaghintay sa 2028. O, diba? Bakit takot na takot si Sara? No? Hindi ko alam kung bakit. Pero may idea ako. Kaya ba gusto niyang agawin ang pwesto ni Pangulong Marcos Jr. dahil alam niya sa 2028 ay hindi siya mananalo? Ganun ba yon? Idadaan niya ba sa dahas para lang makaupo sa Malacanang? So do you think, mga kababayan, magtatagumpay siya? I don't think so. Ba? Kahit gagamitin niya pa yan, yung mga iglesia na yan, or sino mang mga religion dyan, titingnan na lang natin ang resulta.
never at never bababa si Pangulong Marcos Jr. Itaga nyo sa mukha ni Sara Duterte yan. Tandaan nyo po, mga kababayan, God will not allow her to take over the palace. Maniwala kayo, trust me. Sa totoo lang, ang Panginoon alam niya ang layunin ni Sara Duterte, kaya hindi po magtatagumpay yan. So I really wish sa araw na yan bumuhos yung malakas na ulan galing sa langit. Totoo yun. Papalitan nyo ang Pangulo for what? Any reason ba? Oh, nakikita nyo ba ang kanyang pamumuno? Napakagaling. Oh, mas magaling siyang mamuno kaysa kay Digong eh. Oh, tapos gusto nyong palitan. Grabe, napakababaw yung reason nyo. Oh, siya po ang nagsiwalat sa mga katiwalian. Tapos ngayon siya ang pababae nyo, ipalit nyo yung mamatay tao. What the heck? Oh, mahiya ka naman, Sara Duterte. Kung totoo yun na pinupunduhan mo yung rally, sana makarma ka lang talaga. Oo, totoo yun. Abangan nyo yung karma na darating sa kanya, mga kababayan. Yan ang pakatandaan nyo. Maniwala kayo sa akin. Kakarmahin niya magkapatid na yan. Kaya atat na atat ang mga yan, mga kababayan. Kasi nga, tagilid sila dahil sa investigasyon. Oo. So, kung nakita nyo po, yung video na ito, yan po yung pagpunta ng Pangulo kahapon sa Cebu. In-inspect niya yung nasalanta ng bagyong Tino dyan sa Talisay at sa iba pa, no? Well, sa totoo lang mga bes, magkakagulo yan pag ginawa ni Sara Duterte yan, agawin ng palasyo. Hindi po mangyayari po yun, mark my word. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ang hihilingin ko lang sa inyo, ipagdasal po natin na hindi po mangyari yung gusto ni Sara Duterte na agawin ang palasyo. Mahiya ka naman. Ganun sila kasama. Ganun sila ka-toxic talaga. Ito yun. Kung yung rally nila, ito sa November 17, pag may nangyari sa mga nagrarally, yan po ay kasalanan ni Sara Duterte. Wala nang iba kundi siya ang may kasalanan kasi pakana niya. Gusto niya agawin ng Malacanang. Wow. Believe ka naman sa tigas ng mukha niya, no? Napakatigas ang mukha niya. Hindi lang matigas, makapal pa. Biro nyo yun. Hindi nga, subukan niya lang talaga. Tingnan nga natin kung kaya niya si PBBM. For sure, makakarating sa Pangulo yan. Itong sinabi ni Sir Yayam Dizon. Oo, makakarating yan. Tingnan nyo kung anong gagawin ng Pangulo. O, di ba? Kaya siyempre, makakarating yan sa AFP. Kaya nga iparating natin. Kung sino man dyan na may kakilala, ipaparating nyo po yan. At ikalat po natin itong, itong video ni Sir Yayam Dizon para na ma-inform lahat ng mga mamayang Pilipino. Oo, totoo yun. Sa mga kababayan natin na gustong sumama sa rally na yan, mag-isip-isip po kayo. Wala pong mangyayari sa atin kung ganyan ang gagawin ninyo. Idadaan nyo po sa dahas. Hindi po pwede yan. Hindi at hindi po mangyayari yan, mga kababayan. Huwag nyo idadaan sa dahas. Masasaktan lang ang side ni Sara Duterte. Totoo yun. Gusto nila iupo si Sara pag naagaw niya ang pwesto, 'di ba? Tatagal pa 'yan, another 6 years, parang Gloria din. Yan po ang hindi natin papayagan, mga kababayan. Oh, totoo 'yun. Yan ang hindi natin papayagan. Na mangyayari po 'yan. Wag nating hayaan na makaupo sa Malacanang mga 'yan. And of course, ang Pangulo, alam niya na ang gagawin niya mga 'yan. So, siyempre, sa ating kasundaluan, kailangan bantayan nyo itong mga tao na ito. Mga sir. Huwag nyo hayaan na makabalik sa pwesto.
walang kakwenta-kwenta yung si Sara Duterte, tsaka walang alam sa pamumuno. Hindi, totoo yun. Walang alam sa pamumuno yan. Kaya pang awa nyo sa bansa natin, mga kababayan. Hindi at hindi pwedeng mamumuno yung gagang yan. Walang alam. Pulpul ang utak niyan. So, well, ito, in-spread ko lang. Courtesy po ni Sir Yayam Dizon. Kaya, wag natin hayaan na makaupo itong mga to. Sila po yung anay sa bansa na ito. Imbis tahimik ang bansa na ito, pero sila po ang nanggugulo. Obvious na obvious po yan. 100% po yan. Ang mga Duterte ang nanggugulo, mga kababayan. Ito, imbis ang atupagin nila, tumulong dyan sa Cebu, pero ang inatupag nila, yung sarili nilang interest para lang maagaw ang palasyo. Pag nalaman talaga na sa likuran yan si Sara Duterte, kung totoo talaga siya ang nagpundo niyan, pairalin nyo ang batas para mapakulong nyo, sampahan nyo ng kaso. Ayan, magkapatid niyan. Hindi, real talk po tayo. So, I hope the President, malaman niya po itong sinabi ni Sir Yayam Dizon, na dapat humingi kung ganito ang gagawin, ay mag-declare na lang siya ng martial law. Oo, totoo yun. Para nang sa ganun, manahimik itong mga salot na ito. Totoo yun. Wag nyo lang subukan. Nako, kawawa lang yung mga nagrarally. Gagamit pa kayong mga teenager para manggulo. Wag ganun. Hindi maganda yung ginagawa mo, Sara Duterte. Idadaan mo sa dahas para pang-aagaw, panggugulo. Okay. Sige nga, kung kaya mo. Aywan ko na lang sa'yo. Dapat pairali ng batas. Sampa ng kaso yan. Kung siya man talaga ang totoong nagpundot, saka si Pulong Duterte, anong silbing batas sa atin pag hindi natin pairalin yan? Sampahan nyo ng kaso. 'Di ba? Pwede naman yan eh. So yun mga best, ano po ang komento nyo dito sa Vice Presidente nyo atat na gusto makaupo? Isa lang yan eh. Kaya makaupo yan kasi tagilid na sila. May imbestigahan lahat ng mga kadumihan nila, yung mga pinagagawa nila. 'Di ba? Ganyan sila eh. Sige nga, titingnan natin kung hanggang saan ang tigas ng mga to. Ang kakapal ng mga apog. 'Di ba? Yan kasi gumagawa kayo ng kalukuhan nyo. Ngayon pag sinita kayo nagagalit. Wow. Ito po yung mga tipong tao na hindi mo pwedeng iupo sa palasyo, mga kababayan. Bakit? Walang mangyayari sa bansa. Magiging tae. Sinasabi ko sa inyo, back to zero tayo. Sino magsasuffer? Tayo din, mga Pilipino. Pag pulpul yung pinuno ng bansa, wala din mangyari. Marami ding mamamatay. Mas malala pa dyan sa EJK ni Digong. Totoo yun. So, do you think papayag tayo? Ganyan na lang ang gagawin niya sa bansa na ito? Nasaan yung mga bunganga natin? Saan yung mga tinig natin? Kung hindi tayo gagalaw, hindi tayo manawagan. Di ba? Hindi tayo gagawa ng paraan para matigil tong mga kalukuhan nila. Kailangan pairali ng batas. Kung totoo yun siya ang nagpundo niyan, managot siya dapat. Hindi pwedeng ganyan eh. Mamihasa itong mga salot na ito, kakapal ng mga apog. Diba? Kung may magic lang ako, tatapon ko yan doon sa China Sea, mga yan. Ito yun. Wala na lang ginawa kundi manggulo ito si Sara, imbis tumulong. Diba? Saan ang mukha niya? Diyan sa nasalanta. Wala. Nandoon sa resort. Diba? Puro lakwatsa. Tapos yan ang gusto nyo magiging pangulo. Walang kakwenta-kwenta. Nak ng tipaklong naman, diba? Mahiya-hiya naman kayo sa sarili nyo. Mga agaw kayo ng pwesto. So, hindi kayo makapaghintay. Kaya hindi kayo makapaghintay kasi hindi naman talaga mananalo yan eh. Doon sa survey pa lang ni Sir Polit, kulilat siya. Sa Mindanao. Pero hindi siya mananalo kung walang boto ang NCR. Nako, talaga naman. Totoo yun. Hindi mananalo yan pag walang boto ang NCR. Kung sa Mindanao lang, marami din Marcos loyalist dun eh. So, I hope the Secretary Gibo tatakbo. Kung sino man ang i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., yun ang boboto natin. Wag natin hayaan ang bansa natin magiging kulilat. Magiging tae na naman tayo. Ngayon, inumpisa ng paggagandahin ni Pangulong Marcos Jr. Tapos, paupuin nyo na walang kaalam-alam sa pamumuno. Parang yung isa din.
Dalawang babae na dumaan, pero ano nangyari sa bansa? Wala. Oh, 'di ba? Walang nangyari sa bansa. As in, doon tayo magising dapat. Tapos babae na naman, tapos walang kaalam-alam, may sinto-sinto, kung anong pinagsasabi sa social media, bangag na bangag, yo. Oh, ay nako. Maawa kayo sa bansang Pilipinas, mga kababayan, ngayon at mayroon tayong magaling na pangulo, tapos papalitan nyo, walang hiya. Ay, subukan nyo lang. Tingnan nga lang natin kung hanggang saan ang kaya nyo. So, yun mga beswa, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye, 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 and babush. God bless Philippines.